John chapter 16. John chapter 16, verse 13. John chapter 16, verse 13. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Praise the Lord. Tayo po ay mga kaupo na mga kapatid. So, dito natin kinuha mga kapatid ang tema, He shall glorify of me. Luluwalhatiin niya ako. So, ang nangungusap dito, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kaya luluwalhatiin niya ako. Ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang mag-glorify lang mga kapatid. Sa lahat daw ng bagay. Ang sabi nga ng Colossians chapter 3 and verse 17, ano man ang inyong gagawin, gawin niyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa madaling sabi, ano man daw yung ating gagawin mga kapatid, ay ang Panginoon palagi ang naluluwalhati. Pag pinag-usapan ang mga spiritual na bagay, wala pong ibang maluwalhati kundi ang ating Panginoon. Amen. Hindi ang tao, hindi ang namiminuno, hindi ang pastor ng simbahan, hindi ang sino mang leader, mga kapatid ko, ng simbahan, kundi ang maluwalhati, ang pagbabalik ng kapurihan ay para sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Yun po yun, mga kapatid. Kaya dito raw, mga kapatid ko, sa ating patuloy na pag-aaral, ito raw yung kung paano natin, mga kapatid ko, titingnan at pag-aralan mabuti ang aral ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kasi sabi nga, mga kapatid, ang Panginoon nangungusap sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid ko, hallelujah, na siyang nasa Kanya, ay siyang magsasalita para sa Kanya at maluwalhati siya, mga kapatid. Yun po yung importante, mga kapatid ko, na ang salita ng Panginoon ang siyang patuloy na nagtuturo, mga kapatid. Kaya sabi nga, malinaw, kapag dumating daw ang Espiritu ng katotohanan, ay siyang magpapatnubay sa atin. Siyang magtuturo sa atin, mga kapatid, ng buong katotohanan. So therefore, kapag ang isang tao, ang isang nagtuturo, ang isang nangangaral, ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang kanyang sasabihin lamang ay pawang ikakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Yes. Ha? Yun yung importante, mga kapatid. Ang naluluwalhati ang Panginoon, mga kapatid ko. Ang napaparangalan ay ang Panginoon. Kaya nga, pagka ang tao, ang isang tagapagturo, isang nangangaral tayo bilang mga mananampalataya, kapag tayo pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, lahat ng ating gagawin ay tama. Yes. Lahat ng magagawa natin magiging tama, mga kapatid. Amen. Amen. Kasi nga, pinapatnubayan tayo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya yun yung malinaw, mga kapatid. Hindi magsasalita ang Espiritu Santo na nasa atin ng kamalian. Yes. Amen. Kaya na, ng kamalian, hindi po. Lahat po ng kanyang sasabihin ay pawang tama at kabutihan, mga kapatid. Kaya dito, ang sabi na ng Book of Revelation, Revelation chapter 19, verse 10, mga kapatid, ganito ang sinabi ng ating kapatid na si John. Revelation chapter 19, verse 10. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inaanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ayan.
Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. Ang sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. So dito mga kapatid, malinaw, ang salita daw ng Diyos mga kapatid ko, ang siyang nagpapatunay palagi mga kapatid. Kaya nga, dito sabi ko nga, paano natin i-judge yung turo, or judging prophecy mga kapatid, means yung pagtuturo. Sabi nga, if the prophet is right, and if the prophecy is right, they will testify of Jesus. Amen. Yan. Kaya pagka mga kapatid ko, ang itinuturo, mga kapatid ko ay tama, at ang nagtuturo tama, ang laging napaparangalan ang Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yun yung pinaka-importante. Kaya pagka ang church, mga kapatid, tao ang naitataas, ang ipinapakilala ang tao, mga kapatid ko, ang sinasamba ang tao, nawala na ang kapurihan para sa Panginoon. Yun yung delikado mga kapatid kasi isa lang ang dapat na sambahin, walang iba ang ating Panginoong Diyos. Pag pinag-usapan ng mga espiritual na bagay, isa lang ang sinasamba natin at isa lang ang dapat na sambahin natin para hindi tayo magkamali, para hindi tayo maligaw, para hindi tayo mga kapatid ko mapapahabak. Dapat lang talaga mga kapatid, ang aral ay ang Panginoong Jesucristo ang siyang napaparangalan palagi. Amen. Amen? Ngayon, nakikita natin sa TV ngayon, kung paano nangyayari ngayon, hindi na si Jesus ang napaparangalan. Yes. Amen. Napakaraming tao mga kapatid, laksa-laksa mga kapatid ko. Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang Bible nagtuturo ito hindi lang talaga nila naunawaan mga kapatid. Nakakalungkot lang kasing isipin at dapat din naman nating malaman yon kasi nasa loob tayo ng church. Mga kapatid ko, nagtuturo tayo, nag-aaral tayo. Nakakalungkot lang isipin kasi nawawala na ang focus ng mga tao sa salita ng Diyos. Yes. Nawawala na ang focus ng mga tao sa pagkaunawa, sa pagsasaliksik sa mga salita ng Diyos. Kasi nga mga kapatid ko, ang Panginoon ang napaparangalan sa uri ng pagsamba ng isang tao, dapat mga kapatid napapabuti siya. Bakit maraming nasasaktan? Bakit maraming napipilayan? Ito yun mga kapatid. Sino rito ang sumisira? In the book of John, chapter 10, and verse 10. Sabi dito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Yan. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. But Jesus came that gave life and life it more abundantly. Napakaganda po ng offer ng Panginoon, a life more abundantly. Pagka pinag-usapan mga kapatid ko, ang spiritual blessing, dapat tayo yung recipient ng pagpapalang ito. Amen? Amen. Ang recipient ng pagpapalang ito, tayo mga kapatid bilang kanyang mga anak. Ang recipient mga kapatid ko ng kapahamakan mga kapatid, doon sa hindi pinapaniwalaan o sinasampalatayanan ang mga aral ng Panginoong Jesucristo. Amen. So yun yung nagiging problema. Kaya nga, kasi sabi nga, dalawa kasi mga kapatid ko ang naparito Sino yun mga kapatid? Yung magnanakaw. Amen. Dalawang pumarito, si Jesus at saka mga kapatid ko, ang kaaway. Si Satan mga kapatid. Sabi nga, the thief cometh not but for to steal and for to destroy. Naparito siya mga kapatid para pumuksa, pumatay. Pero mga kapatid ko, ang Panginoon naparito para magbigay buhay. Kaya nga, kung ang pag-usapan ng pagsamba, dapat ang naluluwalhati ang Panginoong Jesucristo. Yes. Amen? Amen. Hallelujah. Yes. Nakakalungkot lang, napakaraming tao mga kapatid, pero hindi po naluluwalhati talaga ang Panginoon. Yes. Mas ang Panginoon nakatingin pa sa atin ngayon dito. Yes. Amen. Amen. Palamanan natin ang Panginoon. Yung katotohanan mga kapatid, kasi ang niluluwalhati natin sa gabi ito, hindi po tayo. Amen. Ang niluluwalhati natin ngayon, ang ating Panginoong Diyos na ating sinasamba mga kapatid. Ang sabi nga ng 4:24 ng Book of John, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Espiritu at katotohanan mga kapatid. Kaya pag dumating daw ang Espiritu ng Diyos, siya raw yung magpapatutuo sa atin mga kapatid. Amen. Para maluwalhati daw natin ang Panginoon.
Para maluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Kaya nga pag pinag-usapan ng mga spiritual na pag-uusap, dapat talaga naluluwalhati ang Panginoon. Amen. Hindi po, mga kapatid ko, ang tao ang naluluwalhati. Ngayon, nakakalungkot, sabi ko, ang milyon-milyon, mga kapatid, pupunta kung saan-saan galing, mga kapatid ko, may kapitbahay nga kami. Akay-akay pa yung anak niya, pumunta roon, mga kapatid, sinabi na nga, huwag mong dala ng batay. Pumunta pa, pero hindi pa nga nakauwi. Nung umalis ako, hindi pa nakauwi, mga kapatid. Sabi ko, nakakalungkot isipin, hallelujah, dahil ang salita ng Diyos nagpapatuturo na. Yes. Amen. Nagtuturo na, mga kapatid ko, na sabi ng Bible, mga kapatid, na siya raw ang manluluwalhati. Kaya nga, mga kapatid, kung ang aral tama, ang ipinapangaral magiging tama rin. At Amen. sa pagiging tama nito, ang maluluwalhati dito ang Panginoon Kristo. Kaya pag pinag-usapan, mga kapatid, ang pagsamba, dapat ang naluluwalhati sa pagsamba ay ang ating Panginoon Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Ang 1 Corinthians, sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 12 and verse 3, ganito rin po ang sinabi. 1 Corinthians chapter 12 verse 3, kaya't ipinatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi si Jesus ay tinakwil at walang sino man ay makapagsasabi si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yes. Kaya pagkatunay ang sinasabi, natitisipay niya ang Panginoon. Amen. Pinapatutuo niya ang Panginoon. Kasi wala pwede magsabi kung kinilos ka ng Espiritu Santo, ang Diyos, wala naman walang kwenta ang Diyos Hindi naman mabuti ang Diyos Kung ikaw, nagsasalita sa Espiritu Santo, kung kinikilos ka ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, so pagka ang isang tao, mga kapatid ko, namuhay sa kalooban ng Panginoon, namuhay sa mga espiritual na bagay, magpapatutuo siya sa kabutihan ng Diyos. Hindi siya magpapatutuo sa sasabihin niyang hindi mabuti ang Diyos. Wala daw magsasalitang ganun. Amen? Amen. Maliban na lang kung walang Espiritu ng Diyos. Kaya marami nagsasabi, si Jesus ay tao. Si Jesus ay propeta. Si Jesus ay maliit na Diyos. Si Jesus ay hindi makapangyarihan. Pero para sa atin, na kumikilala at kinikilos ng Espiritu ng Diyos, si Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, He is the King of Kings, and He is the Lord of Lords. Amen. Diyos siya na ating sinasamba. Makapangyarihan Diyos, hindi po siya tao lang. Amen. Kundi katawang tao siya. Yes. Amen. Naniniwala tayo katawang tao siya, mga kapatid. Kaya nga malinaw, mga kapatid ko, dito, na sa konteksto ito, hindi ka pwede magkamali, mga kapatid, kapag ka ang Espiritu, kasi siya nagtuturo Amen. Siya magtuturo sa lahat ng bagay na iyong dapat gawin, mga kapatid. Sabi ko nga, ang pinag-usapan natin, mga spiritual na bagay, siya yung magtuturo sa iyo. Magiging masipag ka, magiging matatag ka, magiging masunurin ka sa Panginoon. Kasi tuturuan ka talaga ng banal na Espiritu Santo. Ito sinabi, mga kapatid. John chapter 14, verse 26. Datapwat ang mga aliw, ayan, meron talagang mga aliw inaaliw tayo. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng nasa inyo'y aking sinabi. So lahat ng sinabi niya, based on the scriptures, based on the Word of God, sa lahat ng nabasa mo, siya yung magpapaalala sa'yo. Pag nakakaramdam ka, mga kapatid ko, na medyo nag-struggle yung pananampalataya mo, may Espiritu Santo na magpapaalala sa'yo. Kasi nga, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Yes. Amen. Siya yung magpapaalala sa'yo. Para maluwalhati mo ang Panginoon. Maibalik mo sa Panginoon, mga kapatid ko, ang karangalan o ang pagpaparangal, mga kapatid. Kaya nga, sa lahat daw ng bagay, siya ang magtuturo sa iyo, siya ang magpapaalala sa iyo. Tuturuan ka,
Para masunod mo yung tama na nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. Pagka ikay nakakalimot, paalalahanan ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa anumang paraan na gagawin ng Diyos sa iyo. Kasi nga, mga kapatid ko, nasa iyo ang Espiritu Santo. Amen.